Magandang gabi po sa inyo. Mga kaibigan, patuloy man nating nararamdaman na parang sa ating buhay ay may kulang. At alam ko po, pareho nating nais na ito ay mapunan. Tandaan nating ang Diyos ay nakahandang tayo ay tulungan. At sana po, sa pamamagitan namin ng inyong mga lingkod, ito po ay matugunan dito sa programa Full Life. Welcome po muli sa programang Full Life. Sa paghahangad at pag-asa na mabigyan po namin kayo ng inspirasyon sa buhay, dalangin po namin na kami ay muling gamitin ng Panginoon upang sa inyo po ay muling makapagbahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon na magtuturo sa atin ng mga pangyayaring natala sa Biblia. Dahil sumasampalataya po kami, hindi magkaiba ang ating pag-asa na ang Panginoon ay willing na ibigay sa atin ang mga bagay na mabubuti sa ating buhay. Masasabi natin, more than what we deserve. Kung tayo po ay nag-agree sa aking sinabi, kung maaari po, type Amen sa ating pong comment section. At speaking of more than what we deserve, mapatutunayan po natin ito sa maunawa ang topic natin sa episode na ito. Mga kaibigan, sana po makarelate tayo. Ang ating pong topic ay may pamagat na Don't Settle for Less. Mga kaibigan, ang kapasyahan natin sa mga bagay na inaakala nating enough na, okay na, alam niyo po, ang Diyos hindi po hanggang dito lang ang plano po para sa ating pong buhay. Para sa ating mga mahal sa buhay. Paano kung malaman natin ngayon sa ating pag-aaralan na higit po sa mga bagay na ating ipinasya na okay na ang handang ipagkaloob ng Diyos, mananatili ka pa rin ba sa dati nating kalagayan? Tulungan nawa tayo sa maririnig nating pag-aaral na makapagpasya ng kung ano ang mas nararapat. Ano nga ba ang primary reason kung bakit ang tao ay nagdi-decide na mag-settle for less, lalo na sa buhay na ito? Pakinggan niyo po ang napakahalagang pagtuturo ni Apostol Pablo sa babasahin po nating verse. Sa pangalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 1, alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. So ito po yung primary reason bakit nagsesettle ang tao for less. Mga kaibigan, sa temporal na bagay. Ito po yung key na ipinakita ni Apostol Pablo sa verse na ito. Pag sinabing temporal, relating to life on the earth and not spiritual life. Naniniwala kaming alam natin to. Lahat tayo may spiritual life na kadalasan ay hindi na pagtutuon ng pansin ng tao. Napo-focus po tayo sa temporal. At napakaganda ng analogy ginamit ni Apostol Pablo. Mga kaibigan, inihalin tulad niya na ang buhay na madaling masira, maikli lang, ay gaya ng tent na tahanan. Kung ikukumpara sa ino-offer ng Diyos, kung babasahin natin sa English version, building. So basically means, ipinakikita mga kaibigan, ano ang pipiliin ng tao? Yung po bang tent or building? Sabi niyo nga po kanina, Banig at kutsyon. ano pipiliin mo? Banig ba or kutsyon? Sa madaling salita, temporal or eternal. Kasi po, napakadaling maramdaman ng pleasure sa mga bagay na material. At ang tao, nawawalan na ng effort para hangarin at hintayin kung ano po ang reward na ino-offer ng Diyos na matatanggap kung nakafocus tayo sa mga bagay na eternal. Minamahal na mga kaibigan, napakahalaga po nang i-share sa ating kwento ni Brother Amadeo na makikita po nating dapat nga na huwag tayo mag-settle for less, sa halip, mag-focus tayo sa kung ano ang ino-offer ng Diyos sa atin. Pakinggan niyo po ito. Isang pangyayari po na nasulat po sa mga banal na kasulatan. Kung naalala niyo po ang bayang Israel, pagkatapos na ito po ay ilabas ng Diyos sa lupain ng Ehipto, sila po ay pinaglakbay ng Diyos sa isang ilang na lupain. Samantalang sila po ay naglalakbay doon, sila'y iningatan ng Panginoon at inihahatid sila sa lupang ipinangako
At alam niyo po ba kung gaano kaganda yung lupain na yaon? Ayon sa pagtuturo at description ng Biblia, yaon ay sagana, binubukalan ng gatas at ng pulot, na ang ibig sabihin, yun po'y hindi lamang sapat sa kanilang pangangailangan, kundi yun ay kanilang tatamasahin sa mahabang panahon. At sapagkat ito'y napakabuti, inihatid sila ng Panginoon sa dakong yaon. Malapit na po sila sa lupang pangako, meron pong ilan sa mga tribo, kinausap po yung leader ng Diyos na si Moises na sana'y pagbigyan sila sa lupain na kanilang nakita. Kumbaga po, malapit na lang yung lupang pangako, nag-decide pa sila doon sa lupang kanilang nakita. Opo. Ano po ba yung namamagitan doon sa kung saan sila nag-settle kumpara doon sa lupang pangako? Ilog na lang po, kapatid na Raya, ng pagitan napakadali na lang pong mangyari yun, sapagkat kung yung dagat na mapula nga napakalawak, pero pinatawid sila ng Panginoon, ano na lang po doon sa ilog Pero dahil sa nakita po ng mga tribo na ito, na napakaganda ng lupain para sa kanilang mga hayupan at para mag-settle na doon ng kanilang pamilya, hiniling po nila kay Moises na doon na sila tumira. At dahil siyempre po, yun ay ipinilit ng mga nangunguna doon sa tribo, hinayagan na po ni Moises na mag-settle sila doon. Pero alam niyo po, mga kaibigan, sa paglipas ng mga panahon, hindi naging maganda sa kanila ang sitwasyon. Ang dahilan po, unang-una, hindi po nila natikman man lamang kung gaano kabuti, kasagana, yung lupain na ipinangako ng Diyos sa kanilang mga magulang o sa kanila mismo. At hindi lang yun, sa paglipas pa ng panahon, yung isang tribo doon na ang pangalan po ay Gad, G-A-D, ay nabunot isa sa mga tribo ng Israel. Ano po ibig niyo sabihin nabunot? Ang ibig sabihin, hindi na po ibinilang na bahagi po ng bayan ng Diyos. Kaya po naging worse ang kanilang naging condition dahil sa kanilang settle for less. Mga kaibigan, napakaganda po nitong classic example na kwentong ito na isinare po sa atin. Nangyari matagal ng panahon, pero walang imposible na maging paulit-ulit pa rin na mangyari ang katulad nito sa atin pong panahon. Kasi po, kung iisipin po natin, mga kaibigan, nauna na ipinangako ng Diyos ang eternal bago po natin ma-enjoy ang mga bagay sa buhay na ito. At huwag nating ipagkamali, hindi po namin itinuturo na ang magpahalaga, ma-enjoy sa mga bagay na material things or temporal ay mali. Ang sinasabi po natin dito, mga kaibigan, may higit dyan na dapat ay pagtuon ng pansin ng tao. Kailan po na ang material or temporal ay pagpapasya na less kesa sa kung ano ang ino-offer ng Diyos. Kung ito po, mga kaibigan, ay dinesisyonan na nating sapat na upang ikaligaya natin at hanggang doon na lang. Naalala ko po, Brother Amadeo, yung mga hayop na kung saan ay naging isang consideration nila para mag-settle na lang doon sa lupain at huwag nang tumawid sa lupang pangako. Nung pong pag-alis nila sa Egypt, pinadala po yun Opo. Di ba? At sinabi ng leader sa kanila, gagamitin natin ito para sa ikapagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Panginoon. So meaning, yung material things magagamit to support us, mga kapatid, sa ating journey, sa ating pamumuhay, sa pagpo-focus sa kung ano ang pangako ng Diyos sa atin at hindi na lang dun po mag-settle. Yun po ang nais pong ipaunawa sa atin ang bagay na ito. At sana, huwag tayong mahulog. Nangyari na noon, makita na natin ng leksyon na hindi po kalooban ng Diyos na mag-settle tayo for less. Gaya ng angka ni God, G-A-D, hindi po G-O-D na po. Mga kaibigan, napakasayang na opportunity. Ang mawala sa pagiging tribo, mawawala yung opportunity sa pangako, mawawala po yung relationship sa Panginoon, at damay kahit ang kanila pong mga mahal sa buhay. Sa bagay na ito, tayo sa ating sarili ang makaka-imagine. Kung nagsesettle tayo for less, ano ang mga bagay na mawawala po sa atin. Kaya po, naniniwala kami, nais nating ito ay masolusyonan. At ito po ay mababasa po natin sa 2 Korinto 5:5. Pakinggan po ninyo,
ito ang ino-offer ng Panginoon upang maiwasan natin na mag-settle for less. Pakinggan natin. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Sa talata pong ito ay ipinakikita lamang na ang talagang kalooban ng Diyos, hindi kung ano yung kalagayan natin ngayon. Kapatid na Ryan. At ganoon din po sa amin pong mga kaibigan. Ang talagang kalooban ng Diyos, maibigay sa atin yung mga bagay na nananatili. Mga bagay na pangwalang hanggan. Kaya kung tayo po ay nasisiyahan sa mga bagay na pansamantala, ang mga bagay na yan po ay para ihatid lamang tayo at tayo po ay tumanggap ng mga eternal na mga pagpapala ng ating Panginoon. Ang kailangan lamang ay sumampalataya tayo. Sabi po ng Biblia, ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin sa ganitong pagbabago. Ibig sabihin, Brother Amadeo, pinrepared na ng Diyos yung tungkol sa eternal, yung more than what we deserve. At guaranteed na ito po ay mararanasan natin sa tulong ng Espiritu Santo. Ano ho ba pangyayari? Balikan natin sandali nung panahon po ng mga lahing Israel. Ano po ba yung example na masasabi natin na yung Espiritu Santo ay nakatulong naman dun sa iba? Opo, katulad po ni Moises bilang leader ng Panginoon. Hindi lamang po nagsasalita si Moises sa ganang kanyang sarili para ang Israel na napakarami sa bilang madala sa lupang pangako. Nagsasalita siya sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na ito ang naghahatid sa kanila hanggang doon sa lupang pangako na kanilang destinasyon. So yun po yung tinitiyak ni Apostol Pablo. Sa tulong ng Espiritu Santo, yung eternal purpose na dapat ay doon tayo nakafocus, makakamit natin. Alam niyo po, napakaganda, pakinggan po ninyo, babasahin natin sa The Message, ito pong parehong verse na ating narinig. The Spirit of God whets our appetite by giving us a taste of what's ahead. He puts a little of heaven in our hearts so that we'll never settle for less. Napakaganda po kung ating i-imaginein. Okay, wala pa yung reward. Pero yung reward na napakaganda, pwede na nating ma-experience or gaya ng matikman, mga kaibigan. At yun ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun po ang tutulong sa atin. Yun ang magpapalakas ng loob sa atin. Kaya po, tiyak na solusyon eh. Makakaalis tayo sa mentalidad na nagpapasya sa mga bagay na akala natin enough na for us, pero nakahanda ang Diyos sa mas higit pa. Sa narinig nating napakahalagang bagay na ito, upang hindi matulad sa pangyayari sa lahi o isang tribo na ikinuwento ni Brother Amadeo. Brother Amadeo, ano po ba ang dapat na maging desisyon ng ating mga kaibigan? At hindi lang sila, maging tayo, di ba? Upang hindi tayo matulad sa ganitong pangyayari. Basahin po natin sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, ang versikulo po ay 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. So eto po, mga kaibigan. Dito sa buhay na ito, may pagluha, may pagtangis, paghihirap ng kalooban. Hinihikayat namin kayo, gaya ng paghihikayat ni Apostol Pablo, let us all be well-pleasing to God. Sikapin natin maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Paano? Do not settle for less. Don't settle for less. Hindi yan ang kalooban po niya sa atin. Para makapagpasaya tayo sa Kanyang kalooban, ipadama at ipakita natin sa ating mga buhay na sumasampalataya tayong inihanda niya ay hindi tent, kundi building. Inihanda niya ay hindi lang banig, kundi kutsyon. Mga kaibigan, inihanda niya hindi lang katawang ito na nasisira, kundi may naghihintay na buhay, may naghihintay na bahay, may naghihintay na kapalaran para po sa ating lahat na sumasampalataya sa Panginoon. Mga kaibigan, sa bagay na ito, tiyak, ihahatid tayo sa isang napakababuting kalagayan kung
sasampalataya tayo sa solusyong ito. At ano po yun, Brother Amadeo? Kung sasampalataya po tayo, tatanggapin po natin ang bagay na narapat para sa atin. Babasahin ko po ang isang mahalagang talatang ito na siyang sinasabi ni Apostol Pablo na mahalagang bahagi ng pag-aaral na ito. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ito po yung sinasabi po namin sa inyo kanina pa, na tatanggap tayo ng nararapat sa Panginoon. Kung tayo po ay nagtapat sa Kanya at kinikilala natin Siya sa buhay natin at yung Kanyang mga kapasyahan, sinunod po natin, tatanggapin po natin kung ano yung nararapat sa atin. Specifically, yung nararapat na ating tatanggapin kung ginawa natin yung mabuti at yung mabuti po na yon ay kung hindi tayo mag-settle for less. Opo. 'Di ba? Kasi hindi karapat dapat natanggapin natin yung pangakong buhay na naghihintay kung yung pa rin ang ating desisyon. Ang nararapat po ay maging mabuti ang ating pagpapasya. At yun po ay walang iba, kundi ang magkasama-sama po tayo na maging inspirasyon ang mga pagpapayo pong ito. Hindi lamang po para sa atin, kundi maging para sa mga mahal natin sa buhay. Sana ang topic natin para po sa episode na ito, again, ay hindi lang magdagdag sa atin ng kaalaman or information, kundi makatulong sa atin na magpasya, mga kaibigan. Dahil kahit anong sitwasyon ng ating kalagayan, mga kaibigan, ipinapayong don't settle for less. At lagi niyo pong tatandaan, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.